Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. God is good all the time, and all the time, God is good. Isang pinagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. At nasa day 3 na nga po tayo, no, ng ating prayer and fasting. At live na live po tayo ngayon dito pa rin sa ating Jesus Coffee Church at 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo ngayon, mga kapatid. At kami po muli ang Women's Ministry na magbabahagi ng kwento ni Elijah at ng Bano na matatagpuan sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 3. And we are very glad po, no, mga kapatid, na kasama po namin kayo ngayong gabi. At handa na po ba tayo makatanggap ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen! Thank you, Lord, mga kapatid. At kung handa na po kayo, pakitype nga po sa ating comment section ng ready or I am ready. Yan, thank you, Lord. At kung ikaw ay new blessing or bago po sa ating church, huwag pong kalimutan i-type ang new blessings para ma-welcome po namin kayo ng buong puso, no? At para naman po sa ating digital evangelism, please don't forget to like and share this live video. So isang click na lang po yan, mga kapatid, at sigurado mas marami maaabot ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Let's tag our friends and loved ones. Ayan, thank you, Lord. At pinasasalamatan din natin ang ating mga kapatid na masisipag mag-share ng ating mga videos at laging nag-mention ng kanilang mga loved ones. Thank you, Lord, sa buhay po ninyo. Bati-bati muna tayo. Ayan, thank you mga early birds. Hello, hello. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. Kay Sister Ria Quaresma from China. And we are looking forward to seeing you soon in God's time, sis. And ayan din, batiin din natin ang ating mga kapatid dyan sa Alaska. Sina Bro Reggie Cuenca, together with his family, sis Pat and baby Frances and Mami Marivic. Hello, hello po. At batiin din po natin ang ating mga international and local satellite churches. Si Pastor John from Jesus Coffee Church, Canada. Hello, Pastor. Kila Pastora Josephine and Pastor Bong Ilagan from Jesus Coffee, Greece. Pastor Arnold and Pastora Banji of Jesus Coffee, Nasugbo. And of course, sa ating butining Pastor Roban at Sispel ng Jesus Coffee, Cavite. At sa ating mahal na Bishop, Ricky and Reverend Joe Bartolome, hello, hello po sa inyo. Mapagpangalang araw, gabi, or kahit sa lugar man kayo sa gabi ito, sa inyong lahat dyan. Thank you, Lord. And shout out din sa lahat ng ating church ministries, men's ministry, praise and worship ministry, young women's and women's, prayer warriors ministry, wow ministry, SLBM ministry, ushering ministry, Gen Z and growing kids ministry. Meron din tayong Kid Church Ministry, Media Ministry, Dance Ministry, of course, ang Women's Ministry. At ang bago-bago ngayon, ang ating Gay Ministry. Thank you, Lord, sa buhay ninyo, mga kapatid. Pagpalain ko lahat sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. At iniimbitahan din po namin kayo na sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon
Every Sunday po, 11:30 a.m. Located po ito sa Peguel Event Space sa GIG Mall, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. At meron din po tayong second service sa ating kabukas pa lamang na pinagkatiwalang bagong simbahan ng ating Panginoon sa Andrea Village 2, Bacoor City. At mag-start po ang service ng 4:30 hanggang 6:30 p.m. po. Sama niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong buong pamilya, mga kaibigan, at sabay-sabay po tayong magpuri sa ating Panginoon. And if you've been praying for church family, ito na po ang confirmation, mga kapatid. Amen. At ayan, bago po tayo magpatuloy, hingin muna natin ang presensya ng ating banal na Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah, Father. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We glorify your name, Panginoon. We praise you, Lord, sa isang napakagandang opportunity, Panginoon, na kami ay makakapagbahagi muli ng iyong mga salita. Sa gawain namin ngayong gabi, Panginoon, dalangin namin, Lord, na patuloy kang mangusap sa bawat isa na nakakapakinig. Ang mga salita mo ay lumalago sa mga puso namin, Lord. Tumutubo ito at makita ang mga pagbabago at mga bunga. Bless everyone, Lord. Ikaw ang magturo sa amin. Hindi lang ngayon, Panginoon, hanggang sa mga susunod pa, ito ay kaingatan nang hindi kami magkasala sa iyo. Ingatan mo, Lord, ang bawat isa. Anuman ang aming ginagawa, Panginoon, ikaw ang manguna sa lahat ng ito. We also pray for a good internet connection tonight, O Lord. Let us guide us in Jesus' name. We pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At katatapos lang po natin manalangin. At sa mga kapapasok pa lang, welcome po sa ating uping online prayer meeting dito sa Jesus Coffee Church. Nasa day 3 na nga po tayo at ang ating mid-year prayer and fasting 2026. At mag-join din po tayo sa ating ibang online services. Every Monday po ang ating praise and worship replay ng ating Sunday service. And Tuesday naman po ang Sunday service replay preaching ng ating bitihing Pastor Ruben Lusit, 7 a.m. yan. And every Wednesday naman po, we have Bible study at 8:30 p.m. If you want to know more about our Lord Jesus Christ, mag-join po tayo dyan para lalo pang umakas ang ating pananampalataya. Praise the Lord! At ngayon naman po, time to worship the Lord. At awitin natin ang ating isa sa mga original composition ng ating simbahan. Ang napakagandang kantang pinamagatang, Purihin Ka. Praise the Lord! At thank you, Lord, sa buhay ng ating media team na naglalagay ng ating mga lyrics ng ating kanta sa comment section. At huwag lang po tayong makinig, mga kapatid, sumabay po tayo. At ibukan natin ang ating bibig at sumabay magpuri sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pagkagising ka lang sa umaga, hatid mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Pagkagising ka lang sa umaga, hatid mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Hindi mabibigo ang sa'yo ay umaasa. Hindi nahihinto pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong minamahal. Ang lahat ng mahiningay, purihin ka.
kumpas, pag-ibig na walang hanggan, dakila ang iyong katapatan. Hindi mabibigo, ang sayo ay umaasa, hindi nahihinto, pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong minamangha, ang lahat ng may hiningay. Purihin ka, oh, oh, purihin ka, ako'y iyong minamangha, ang lahat ng may hiningay. Purihin ka, oh, oh. Hindi mabibigo, ang sayo ay umaasa, hindi nahihinto, pagpapala na sagana. Hindi mabibigo, ang sayo ay umaasa, hindi nahihinto, pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong minamangha, ang lahat ng may hiningay. Purihin ka, oh, oh, purihin ka, ako'y iyong minamangha, ang lahat ng may hiningay. Purihin ka, oh, oh. Thank you, Lord, at napakasarap na sama-sama pagpupuri sa ating Panginoon. Iba-ibang aksayan ating puso kapag nasa presensya ng ating Panginoon. At para muli pakinggan ang ating inawit kanina, huwag po natin kalimutan i-subscribe ang ating Jesus Coffee Church YouTube channel. Nasa comment section po ang like at pwede natin i-subscribe. For more sermons or praise and worship songs, faith and reminder at nakakaimus palakas ng iyong faith meron tayo. Amen. Subscribe na po natin para lagi kang updated sa ating mga videos. Meron din po tayong ditong account, Jesus Coffee Church, at ito ang ating FB page. Please follow. At like po natin ang mga kapatid para lagi din tayong updated sa lahat ng ating mga gawain. Again, praise the Lord. At ngayon naman po, mga kapatid, samahan niyo po kami magko-conflict tayo. Amen. Amen. At ang ating coffee break ngayong gabi ay mababasa sa 1 Kings chapter 17, verse 1 to 15. Ang kwento ni Elijah at ng Juda. At ngayon magkakaroon po tayo ng trivia question. Pauna-una ito ng pagsagot. At ang pitong makakasagot ng tama ang siyang mapipili. Sigurado po, alam niyo ito kung nabasa niyo ang buong kwento. Ready na ba kayo? Ready na! At ang tanong, mga kapatid, ano ang ginawa ng Juda nang makita siya ni Elijah sa may pintuan ng lungsod? Isa pa, ano ang ginagawa ng Juda nang makita siya ni Elijah sa may pintuan ng lungsod? Ano? Ayan. Pag-isagot na po sa ating comment section at kung sino po ang pangpitong makakasagot ng tama ang siyang mananalo.
Paki-screenshot lamang po at paki-send sa ating media ministry kung sino nanalo. Magkakaroon po kayo ng special na regalo mula sa Women's Ministry. Thank you, Lord! Amen. At habang nagsasagot po kayo dyan sa ating comment section, we take this opportunity also to thank the Lord for the life of our kingdom partners and leaders, for your faithful commitment, obedience, generosity, and love for Jesus. May God bless you po abundantly for your faithfulness. Amen. And may He return to you 100-fold for your giving. So praise the Lord po sa buhay ng ating mga givers. At may nakasagot na po ba na tama sa ating coffee break? So mukhang ang bibilis nilang magsisagot, So, handa na po kayo? Ang tamang kasagutan ay Namumulot siya ng panglato. Amen. So, namumulot po siya ng panggato. Ang sabi po sa verse 10 to 11 ng 1 Kings chapter 17, pumunta nga siya doon. At nang pumasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggato. So, sinabi niya sa babae, "Mari po bang makinom?" So, aalis na nga ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan niyo nga din po ako ng kapirasong tinapay." At ayan, thank you Lord, at congratulations po sa fact ito na nakasagot ng tama. Ayan, pakiklaim niyo na lang po ang inyong prize. At God bless you po mga kapatid, at magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa ng ating mga Biblia at tiyak madaragdagan pa ang ating mga kaalaman. At yan ang ating Coffee Good idea! That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. At handa na po ba kayo mga kapatid? Kunin na po natin ang ating mga Biblia, ballpen, at ang ating mga manuals. At pakibuksan po ang ating mga Bibles sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 15. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala na ni hamog o ulan ang darating sa loob ng isang taon, hanggang hindi ko sinasabi na uulan o hahamog." 2. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito, tuntunin mo ang daan pasilangan at magtago ka. May batis sa Keret, sa bandang silangan ng Morgan. Sa batis ka iinom at may inutusan akong mga uwak na magdadala sa iyo ng pagkain mo doon." 3. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa may batis ng Keret, sa bandang silangan ng Morgan, at doon nanirahan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi, at sa batis siya umiinom. 7. Di nagtagal, natuyo ang batis dahil hindi umuulan. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, "Pumunta ka agad sa Serapha, sa harap ng Sidon, at doon ka manirahan. May isang biyuda roon na inuusan kong magpapakain sa iyo." Kaya pumunta si Elias sa Serapha. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangamoy. Sinabi niya sa babae, "Pwede mo ba akong dalhan ng kaunting tubig na nakalagay sa banga upang makainom ako?" Nang paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, "Pakidalhan mo na rin ako ng tinapay." Pero sinabi ng biyuda, "Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay ng Panginoon na iyong Diyos, na wala na ako tinapay."
Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa banga at kaunting langis sa tapayan. Nangunguha nga ako ng ilang perasong kahoy para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag maubos na ito, mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Ngunit ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina. At dalhan mo agad ito sa akin. Pagkatapos, magluto ka rin para sa inyo ng iyong anak. Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong banga at hindi mauubusan ng langis ang iyong tapayan hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa." 15. Lumakad ang byuda at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain sa araw-araw sa Elias at ang byuda at ang kanyang pamilya nito. Hindi na uubos ang harina sa banga at hindi rin na uubos ang langis sa tapayan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Amen. 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 Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, Father. Maraming salamat, Lord, sa mga salita ng buhay pagpakailanman. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan ngayong Panginoon. Mahusap ka sa bawat pusong nakikinig at patuloy kami hubugin at palakasin sa araw-araw. Tulungan mo kami, Lord, na mapagpatumpayan ang gawain na ito until day 5, Lord. We are already claiming the victory, the fresh revelations, double portions of anointing from the Lord, answer prayers, Panginoon. Wala kami ibang aasahan, Panginoon, sa aming mga buhay kundi Ikaw lamang. Tulungan mo kami makasunod sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you Lord mga kapatid sa pagsama sa amin ngayong day 3 ng ating prayer and fasting. Ano po, kaya pa po ba? Patuloy tayong pinalalakas ng ating Panginoon. Praise the Lord! So bago po tayo magtuloy, magbabahagi lang po tayo ng kaunting background sa buhay ni Propeta Elias. So si Elias po ay taga-Tisbe sa Gilead. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay si Yahweh ang aking Diyos. Amen. Na sumasalamin sa kanyang tapat na paglilingkod. Nagtungo siya sa Israel noong panahon ni Haring Ahab at Reyna Jezebel na nagtulak sa mga tao na talikuran ng Diyos at sumamba kay Baal. Bilang hamon, ipinahayag niya na hindi uulan at magkakaamon hanggang hindi niya sinasabi, upang ipakita na si Yahweh lamang ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen. Dahil sa panganib, inutusan siyang magtago sa batis ng karin. Doon, sa kakaibang paraan, pinakain siya ng mga uwang at umiinom sa malinaw na tubig ng sapa. Nang matuyo iyon, dahil sa matinding tagtuyot, pinadala siya sa Sarepta, lupain ng Sidon, kung saan nagmula mismo si Jezebel. Doon ay nakilala niya ang isang biyudang halos wala nang matira. Kaunting harina at langis na lamang ang natira para sa kanilang huling kainan. Ngunit nang sumunod siya sa utos ni Elias, naganap ang himala. Hindi naubos ang kanilang pagkain sa mahabang panahon. Amen? Hanggang sa muling magpaulan ang Diyos. Hallelujah. Ipinapakita nito na ang Diyos ay makapaglalaan kahit sa mga hindi inaasahang lugar. Amen? Tao at may maraming paraan para sa may pananampalataya sa Kanya. Amen! Amen. Thank you, Lord, sa patuloy na pagpapalakas sa atin ng ating Panginoon. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa ating mga key points. Ayan. And ang point number 1 po dito is trusting God even in scarcity. Ulitin po natin. Trusting God even in scarcity. So sa Tagalog po, no, ang ibig pong sabihin ng scarcity ay kakulangan,
kasalatan, o kakaunti. Ibig sabihin po, there is absence, deficit, lack, insufficiency, or poverty. Nang makilala po ni Elias yung biyuda, nasa napakahirap na sitwasyon, no? Dahil sa matagal na tagtuyot, halos naubos na ang lahat ng pagkain sa kanilang lugar. Ang natitira na lamang dito is yung kakaunting harina at ilang patak ng lakis. Sapat lang sana para magluto ng huling pagkain nila ng kanyang anak. At pagkatapos ay wala talaga silang aasahan pa. Sa ganitong kalagayan mga kapatid, marami siguro sa atin na natural lang na matakot, mawala ng pag-asa ang sinuman. Ngunit ang biyuda, sa halip na magduda o tumanggi kapatid, mas pinili pa niyang makinig at sumunod sa sinabi ng propeta. At dito, ipinakita sa atin ng Diyos na hindi nasusukat sa kung ano lang ang nakikita ng ating mga mata para masabi natin na tayo ay blessed ng ating Panginoon. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kaunti ang meron tayo. Dahil kayang-kaya itong palakihin at pagyamanin ng ating Diyos ngayon. Yung dating kaunting harina mga kapatid at langis ay hindi naubos. Sapat ito para sa kanila araw-araw sa loob ng mahabang panahon. Ipinadama niya na kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, ang ating kakulangan ay napupunan at ang ating maliit ay nagiging higit pa sa sapat para sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya patuloy tayong magtiwala kapatid sa ating Panginoon dahil Siya ang may hawak ng lahat ng yaman at pinagmumulan ng buhay. Hindi Siya katulad ng tao kapatid o ng mga bagay dito sa mundo na nauubos o nawawala. Kahit hindi natin nakikita kung paano niya ito gagawin, tapat ang kanyang pangako. Hindi niya tayo hayaang magkulang kapatid. Yung kanyang kakayahan ay higit pa sa anumang limitasyon na nakikita natin. Kaya ligtas at makabuluhan ang ating pagtitiwala sa Kanya sa anumang sitwasyon. Amen. Amen. Thank you, Lord, sa napakagandang point number 1. At ngayon, sagutin natin ang mga katanungan sa ating mga manual sa question 1 and 2. Ang sabi dito sa question number 1, ano ang pinakahayag ni Elias kay Ahab? Sa talata 1, si Elias bilang propeta, nakakuha ito ng direktang mensahe galing sa ating Panginoon. At pinahayag ni Elias na hindi ulan na magkakaroon ng hamog sa lupain ng Israel. Sa mga darating na panahon, hanggang hindi niya ito sinasabi, bilang patuloy na si Yahweh, lamang ang tunay na Diyos at hindi si Baal. Amen. At sa question number 2, paano pinakita ng Diyos ang kanyang fullness kay Elias sa panahon ng tagtuyot? Ipinadala siya sa batis ang Kerit kung saan may malinis sa tubig at naiinom at nagpuso sa mga uwak na magdala ng pagkain sa kanya. Umaga, hapon, pinakita nito ang kayang maglaan ng Diyos. Kahit simple paraan, kahit na matinding ako lang. Amen. At ngayon po, dumako naman tayo sa ating key point number 2. Ang key point number 2 natin ay obedience leads to abundance. Isa pa mga kapatid, Obedience leads to abundance. Amen. Sinasabi ni Elias sa byuda na magluto muna siya ng tinapay para sa kanya, bago magluto para sa sarili niya at sa kanyang mga anak. Para sa sino mang makakarinig nito, tila labag sa katwiran at mahirap sundin. Parang, kumbaga, teka lang, unahin mo muna kami ng mga anak mo dahil ang kaunting harina at langis na itira ay ang tanging pag-asa nila upang mabuhay sila. Madaling isipin kung ibibigay ko ito, wala na kaming matitira at mamamatay kaming lahat. Ngunit, sa halip na magduda, magreklamo o unahin ang sarili nilang kaligtasan, pinili ng byuda na sumunod at ipinakita niya ang kanyang tiwala sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kung ano lang ang nakikita ng kanyang mga mata. Dito
Dito, ipinakita na ang tunay na kasaganahan ng Diyos ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pag-iingat o pagtatago ng ating meron, kundi sa pagtitiwala na siya ang tunay na tagapaglahat. Amen. Dahil sa kanyang matapang na pagsunod, hindi lamang nila nalampasan ng gutom, nakaranas sila ng himalang walang katapusan. Amen. Ang supply na dapat sana ay naubos sa isang kainan ay nanatiling sapat sa araw-araw. Itinuturo nito na kapag inuna natin ang kalooban ng Diyos, kahit tila walang saysay, hindi natin alam kung anong dahilan, pinabago niya ang takbo ng pangyayari. Amen. Ang ating kaunti ay nagiging walang katapusan. Amen. At ang ating kawalan ay napupuno ng labis na pagpapala. Amen. Ang pagsunod ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi nagbibigay ng higit pa sa ating inaasahan. Dahil ang kanyang yaman ay walang hanggan. Amen. Kaya patuloy tayong sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Kahit mahirap intindihin ang kanyang mga hakbang dahil ang kanyang mga plano ay laging mas mabuti kaysa sa ating sariling pagkaunawa. Tulad ng sinabi sa Hawikaan chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay alalahanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga lakad. Hindi niya tayo hinihiling na magtiwala sa kawalan, kundi sa kanyang katapatan. Kapag sumusunod tayo, binubuksan natin ang pinto para sa kanyang kapangyarihan na kumilos sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay laging sapat para sa mga taong handang magtiwala sa Kanya ng buong puso. Amen. Praise the Lord. Sa ating point number 2. At ngayon po, sagutin naman po natin ang ating mga questions sa number 3 and 4. Ang sabi po dito sa question number 3, ano ang utos ng Diyos kay Elias matapos matuyo ang batis? Matapos matuyo ang batis ng karit dahil sa tagal na tagtuyot, muling nagsalita ang Panginoon kay Elias at nagbigay ng bagong utos. Inutusan siya ng Diyos na umalis sa kanyang pinagtataguan at magtungo sa Sarepta, isang lungsod na kabilang sa lupain ng Sidon. Kapansin-pansin na ang lugar na ito ay hindi bahagi ng Israel. Ito ay teritoryo ng mga taong hindi sumasamba kay Yahweh. At dito rin nagmula si Reyna Jezebel, ang asawa ni Haring Ahab na labis na lumalaban sa pananampalataya ng mga propeta. Gayunpaman, sa kabila ng tila mapangani o hindi angkop na lugar, tiyak na sinabi ng Diyos na may inutusan siyang isang biyuda doon na magpapakain, mag-aalaga at magsasagot sa kanyang mga pangangailangan. Ipinakita nito na ang Diyos ay may nakahandang plano at tagapaglaan kahit sa mga lugar na hindi natin inaasahan o di lang malayo sa kanyang pagpapala. Amen. At sa question number 4 naman po, ano ang kalagayan ng Judah sa Sarepta nang magkita sila ni Elias? Nang makita ni Elias na ang Judah sa mga putuan ng lungsod na sa pinakamatinding antas na siya ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ang buong lupain na tinamaan ng matinding tagtuyot at tagutom. Kahit halos naubos ang lahat ng supply ng pagkain. Ang nangyari lamang sa kanyang tahanan ay napakakaunting harina sa lalagayan ng ilang patak ng langis sa patayan. Halos wala ng halaga sa paningin ng karamihan. Inamin niya mismo na ang kaunting iyon ay sapat lamang sana upang lutuin at kainin nila ng kanyang anak. Nahulihan at pagkatapos ay wala na silang aasahan. Kuya ay isang byuda na noong panahon iyon ay tuturing na isa sa mga pinakamahina at walang kakayahang bumayo sa sariling paa. Wala siyang yaman, wala siyang impluwensya, at tila wala siyang iibigay. Ngunit sa kabila nito, siya ang pinili ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen! Amen. Praise the Lord. At nasa third and final key point na po tayo ngayong gabi para sa buhay ni Elias. And maraming salamat mga kapatid, no? Para sa ating napakagagandang mga key points. Key point number 1, trusting God even in scarcity.
At ang point number 2 naman, obedience leads to abundance. Amen. Praise the Lord. At sa ating key point number 3 naman po, God's fullness knows no limits. Isa pa po mga kapatid, God's fullness knows no limits. Amen. Amen. So sa halip na ipadala ng Diyos si Elias sa isang mayamang tahanan o sa gitna ng kanyang sariling bayan o sa mga taong kilalang sumasamba sa kanya, hindi, ipinadala siya sa Sarepta, isang lungsod sa lupain ng Sidon. Ang lugar na ito ay kilala bilang pinagmulan ni Reyna Jezebel, ang asawa ni Haring Ahab, na matinding lumalaban sa pananampalataya kay Yahweh at nagtataguyod ng pagsamba sa ibang Diyos. So, sa paningin ng tao, tila ito yung pinakamaling lugar kung saan dapat ay iniiwasan yung panganib. Pero doon dinala ang lingkod ng Diyos. At hindi lamang iyon. Sa halip na maghanda ng isang dakilang bahay o mayamang tao, pinili ng Diyos ang isang byuda. Isang taong itinuturing na mahina. So walang kapangyarihan at halos wala nang maibigay sa sarili niyang anak. Ito yung nagpapatunay na hindi tinitingnan ng Diyos yung ating pinagmulan, mga kapatid. So yung laki nung ating bulsa, hindi yun mga kapatid. O ang tingin ng ibang tao sa atin, hindi rin yun mga kapatid. So ang kwentong ito yung direktang nagsasalita sa atin. Amen. Na kahit ano pa man yung estado ng ating buhay, mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan ka man o simple lang, kilala man ng marami o tila nakakalimutan. So hindi tayo limitado dun sa pagtanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. So ano pinapakita dito ng ating Panginoon? So yung kanyang pagpapala ay hindi nakatali dun sa kung saan tayo nakatira o kung ano yung hawak natin ngayon mga kapatid. Hindi ito limitado sa isang partikular na lugar or katayuan natin sa buhay or antas ng pananampalataya na nakikita lamang ng ating mga mata. So, ang kanyang kakayahan na maglaan ay lumalampas sa lahat ng hangganan. Na kahit sa mga lugar na parang tila walang pag-asa, kahit sa mga taong tila walang maibibigay, o kahit sa mga sitwasyong tila imposible, mga kapatid, tingnan natin si Elias sa batis ng karib. Pinakain siya ng mga uwak, mga hayop na hindi inahasahang maging daluyan ng pagkain. So nang matuyo yung batis, diba, dinala siya sa Sarepta, sa lupain ng kanyang mga kaaway. At doon din, naranasan niya ang himala. At ipinapakita nito na hindi hadlang yung kanyang kasalukuyang sitwasyon para kumilos ang Diyos sa buhay mo. So kahit pakiramdam mo na nasa parang baling lugar ka, or tila parang kulang yung kakayanan mo, kapatid, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang takbo ng pangyayari ng buhay mo. So sa pamamagitan ng himalang hindi na uubos na harina at langis, pinatunayan niya na siya ang tunay at walang katapusan ng lahat ng pangangailangan. At hindi niya kailangan ng maraming yaman, mga kapatid, upang magbigay. Sapat na yung kanyang kapangyarihan upang gawin sagana ang anumang katapusan natin. Kaya huwag tayong magduda, mga kapatid, kung kahit saan man tayo dalhin ang ating buhay. O kung gaano man kahirap yung kalagayan natin ngayon, mga kapatid. So huwag nating isipin na dahil tayo ay simpleng tao lang or nasa gitna tayo ng pagsubok ay hindi na tayo mapapansin ng Diyos. Ang katotohanan ay ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto o mayayaman. Siya ay naghahanap ng isang pusong nagtitiwala tulad ng byuda na kahit kaunti lang yung hawak mo, kapatid, kapag inilagay mo o inaalay mo yan sa ating Panginoon, ito ay magiging higit pa. At ang Diyos ay laging nakapaglalaan
sa mga hindi natin inaasahan na paraan at lugar. Tulad ng sinasabi sa mga awit, chapter 139, verse 7 to 8, saan ako makakalayo? Sa iyong espiritu. Saan ako makakatakas sa iyong presensya? Kung aakyat man ako sa langit, naroon ka. Kung sa ilalim man ng lupa, ay aking hihigaan, naroon ka rin. Walang lugar na napakalayo o sitwasyong napakahirap para sa iyong Panginoon. Kaya kung nasa Kanya tayo, mga kapatid, ano man yung ating katayuan, tiyak na makakaranas tayo ng Kanya sapat at saya ng pagkanya. Amen! Amen! Amen. Thank you, Lord. At tumako naman po tayo sa questions number 5 and 6. Ang tanong dito sa number 5, paano mo nakikita ang God's fullness sa gitna ng tagtuyot at kakulangan? Malinaw itong makikita sa himalang nangyari. Hindi naubos ang harina at hindi natuyo ang langis sa mahabang panahon hanggang sa muling umulan. Pinapakita nito na ang tunay na kasaganahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o gamit natin. Ang kakulangan natin ay hindi hadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit yung panahong matindi ang tagtuyot at lahat ay naghihirap, nagawa pa rin ng Diyos na ibigay ang sapat at higit pa sa kanilang pangangailangan. Tulad nga ng sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 26, tignan niyo ang mga ibon sa ipapawid. Hindi sila nagtatanim o hindi umaani at hindi rin nag-iimbak, ngunit pinapakain sila ng ating Ama sa langit. Hindi pa mas mahalaga tayo sa kanila? Kung inaalagaan at pinapakain ng Diyos kahit ang maliliit na ibon, tiyak na higit pa ang kanyang pagkalinga sa ating mga anak niya. Amen. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay makapangyarihan higit pa sa anumang limitasyon. Kapag tayo nagtitiwala at sumusunod sa Kanya, ang kaunting meron tayo ay nagiging sapat. Ang kapusan ay nagiging kasaganahan at ang takot ay napapalitan ng katiyakang siya ang maglalaan sa atin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sa question number 5. At sagutin naman natin ang question number 6. Ang tanong dito, may mga pagkakataon ba sa iyong buhay na tila ang kaunti ay ginamit ng Diyos upang maging sapat? Oo naman, maraming beses. At may mga panahong kaunti lang ang pera, mahina ang kakayahan, kulang sa oras o limitado sa aking mga nalalaman. May mga bagay na sa tingin ko ay hindi sapat. Ngunit kapag inialay ko ito sa Diyos at ipinagkatiwala sa ang lahat, gumagawa siya ng paraan. Ang kaunti ay magiging sapat. Ang mahina ay magiging matibay. Ang tila walang halaga ay magagamit niya ng mahusay. Tulad sa sinasabi sa 2 Corinto chapter 12 verse 9, sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagat ang kapangyarihan ko ay nakikita ng ganap sa kahinaan. Kaya kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas sa pagkakasal. At dinaragdag pa sa 2 Corinto chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly. In all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen! Natutunan natin na hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki ang ating may bigay. Ang mahalaga ay ang ating tapat na puso. Ang kanyang kapangyarihan ang pumupuno sa kung ano ang kulang. Kaya ang tila kaunti sa paningin ng tao ay nagiging higit pa at sapat kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya. And last but not the least, question number 7. Ang sabi ko dito, sa anong bahagi ng buhay mo naranasan ang God's fullness at ano-ano ang mga susi nito? Ilang beses na natin naranasan ang God's fullness, lalo na sa mga panahon ng matinding pagsubok, crisis o kapag parang wala nang kasiguraduhan. Maraming pagkakataon parang walang nakitang solusyon o pag-asa. Dito mo natutunan na ang tunay na kasaganaan at tagumpay ayon sa salita ng Panginoon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera,
ari-arian o katanyagan. Ang tunay na pag-unlad ay ang pagkakaroon ng sapat para sa ating pangangailangan, kapayapaan ng isip, mabuting kalagayan at kakayahang makatulong sa iba. Amen. Lahat ito ay nagmumula sa paglapit natin sa Diyos at marami tayong natutunan dito. At ito ang tatlong mahalagang susi upang maranasan ang ganitong uri ng pagpapala. Amen. Amen. Una, ang tunay na pagtitiwala. Ang paniniwala sa kanyang pangako kahit hindi natin nakikita kung paano na ito gagawin. At hindi lang umaasa sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Amen. Pangalawa, ang pagsunod ng buong puso. Ang paggawa ng kanyang nais kahit mahirap gawin o tila hindi makatwiran sa paningin ng iba. Gaya ng sinasabi sa Joshua 1 verse 8, kapag sinunod natin ang kanyang salita, tayo ay magtatagumpay at uunlad. Amen. At pangatlo, ang pagiging handang magbahagi. Ang pagbibigay kahit kaunti lang ang mayroon tayo dahil alam natin ang Diyos ay higit na mapagbibigay kaysa sa atin. Amen. Tulad ng sinasabi sa Philippians 4 verse 19, and the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, Amen. which have been given to us in Christ Jesus. Amen. Mga bagay na ito ang nagbubukas ng pinto upang makita natin ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi nagbibigay ng sagana, higit pa sa ating naasahan o naiisip. Ito ang tunay na kasaganaan na mayroon tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi may labis pa upang makapagpalain din ang iba. Amen. Kung si Elias ay naghirap at nagtago para sa kanyang sariling kaligtasan, si Jesus ay kusang minarap ang pinakamatinding pagdurusa para sa atin. Si Elias ay tinulungan at pinilagaan ng Diyos. Ngunit si Jesus sa krus ay pasamantalang napalayo sa presensya ng Ama upang pasanin ang bigat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Ang gutom at paghihirap ni Elias ay panandalian lamang. Ngunit ang dinanas ni Jesus, ang pagtataksin, ang pagdurusa sa katawan, kahihiyan, at pagdadala ng parusas na dapat ay sa atin, ay higit na malalim at mabigat na walang sinumang tao ang kayang lubos na maunawaan. Tulad ni Elias na sumusunod at nagtitiwala, si Jesus ay nanatiling masunurin sa kalooban ng Ama hanggang sa dulo. Ang kanyang kahinaan bilang tao, ang kanyang lakas ay nagmula sa ganap ng pagtitiwala. Hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang iyon. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pag-ibig, natalo niya ang kasalanan at kamatayan at muling nabuhay. Amen. Kung si Elias ay nakaranas ng sapat na paglalaan, si Jesus ang siyang nagbigay ng tunay na walang hanggang kasaganahan, hindi lamang sa pagkain, kundi sa buhay na walang hanggan. Siya ang perpektong halimbawa, magtiis ng higit sa lahat, ngunit pag tayo ay magkaroon ng ganap na buhay at pagpapala. Kaya mga kapatid, sabayan niyo po kami sa panalangin. Tanggapin natin ng buong puso ang ating Panginoong Yesus. Ibuka natin ang ating bibig, itaas natin ang ating mga kamay, ipikit natin ang ating mga mata, at huwag natin pansinin yung mga katabi natin. Mag-focus lang tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Sabayanin niyo po kami. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Lord, isa po akong makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko pong lahat. Ang aking mga kasalanan. Lahat ng aking mga kalabisan. At binubuksan ko po ngayon. Ang aking puso. Ang aking buhay. At pinapapasok po kita. Bilang aking Panginoon. At tagapagligtas. Salamat Lord. Sa pagpapatawad po sa amin. Sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Maraming salamat Panginoon. Sa pagpapalat at pagmamahal. Na ibinibigay niyo po sa akin. Lahat po ng ito'y aming
itinataas. Lahat ng buhay ang aming tinataas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord! Maraming salamat. Hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid. At kung sumaboy po kayo sa aming panalangin kanina, congratulations, mga kapatid. May buhay na po tayo na walang hanggan sa langit. At ayan, mga kapatid, in 5 minutes, matatapos na po tayo. Praise the Lord! Amen. Pagawin natin itaas sa panalangin ng bawat isa at ang ating simbahan. You can say yes, amen. You can agree yes, say yes, thank you Lord. Amen. Yes Lord. Panginoon, we glorify your name Lord. Yes Lord. Salamat sa mga salita mo Panginoon na nagbukas ng aming mga puso't isipan. Ang mga salita mo Lord ay tunay na buhay. Kumikilos at tumatagos sa aming mga puso, Panginoon, maging sa aming kaluluwa. Lord, ituro ninyo sa amin na magtiwala din sa inyo kahit sa panahon ng katapusan. Tulad ng Diyoda, Lord, tulungan mo kami ibigay ang lahat ng mayroon kami. Dahil alam namin kayang palaguin ito ng inyong kapangyarihan. Turuan ninyo kami sumunod kahit hindi namin lubos na naiintindihan ang inyong mga plano at ipaalala sa amin na ang inyong pagpapala ay walang hanggan. Dito nakatali ng aming kakayuan, yaman
the Lord. Tunay nga na tapat ang ating Panginoon. Again, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa amin ngayong gabi at inibitahan po namin kayo na tapusin natin ito hanggang day 5, mga kapatid, and expect God's fullness and your prevail into your life this 2026. Amen. At kami po muli ang Women's Ministry at sabay-sabay natin ideklara, I am a child of the Most